Ikaw ba ay may utang sa SSS na matagal nang hindi nababayaran at dahil dyan sobrang laki na ng penalty ninyo? Sa video ito ituturo ko sa inyo kung paano tatanggalin ang mga penalty sa inyong SSS loans na matagal nang hindi nababayaran. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So para magawa yan, ang unang gagawin natin, mag-login tayo sa ating SSS online account. So i-click lang natin ang mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome. At pagkatapos, i-type lang natin ang sss.gov.ph. At may makikita po tayong ganito, i-click lang natin ang Create a My SSS Account or Login. At dito hanapin at i-click lang natin itong Member Login. At mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng user ID at password. So by the way guys, kung wala pa kayong user ID at password, may video na po kong ginawa dyan kung paano gumawa ng user ID at password sa SSS Online. At kung nalagay nyo na, i-click nyo na po ang sign in. At pagkatapos may makikita kayong ganito. Kung bago pa lang kayo nag-login guys, one-time PIN pa lang yung makikita ninyo. Ganito pa lang. So para sa mga hindi maka-login guys, hindi makagawa ng account kasi nga wala sa kanila yung cellphone, hindi sila nakaka-receive ng OTP, may video na po akong ginawa dyan kung paano mag-login nang hindi na kailangan ng OTP. Ilalagay ko na lang po sa description box yung link para hindi kayo mahirapang maghanap. At para naman sa mga gustong magkaroon ng time-based one-time password, may video na rin po akong ginawa kung paano maglagay ng ganito, yung hindi na kailangan ang OTP. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. So ang gagamitin ko ngayon guys is itong time-based one-time password kasi madali lang darating yung code. Nagre-refresh po siya every 30 seconds. Pero kung wala pa kayo, pwede itong OTP ang gagamitin ninyo. Pero sa akin, ito munang time-based one-time password. So i-click ko itong get PIN. So nakuha ko na po yung code doon sa Google Authenticator ko. So pag nalagay ko na dito, click ko na itong login. At may makikita po kayong data privacy notice. So dito guys, scroll down nyo na lang po hanggang sa makita ninyo itong I agree. So i-click nyo na lang po ito. At pagkatapos makakapasok na kayo sa homepage ng inyong SSS online account. At alam ko nandito kayo dahil meron kayong balance kay SSS na loan na hindi pa ninyo nababayaran na meron ng penalty, na medyo malaki na yung penalty. At kung gusto niyo tanggalin yan, hanapin nyo na lang po ito dito sa baba, yung loan condonation. Ito. So pagkadating ninyo dito, i-click nyo itong apply. Pagkatapos mapupunta na kayo dito sa consolidation of past due short-term member loans with condonation penalty. So dito guys, kung nakikita ninyo, consolidated loan ko is 26,829. Tapos yung condonable penalty ko is 286 pa lang yan. Kasi bago pa lang ito. May iba kasi na umaabot na ng thousands, 10,000, 20,000, 30,000 yung penalty nila. Kaya yun ang maganda talagang tanggalin para hindi kayo malakihan sa pagbayad. So dito guys, makikita nyo yung type of loan, date granted, loan amount, condonation penalty, interest, principal, tapos yung total amount. So kung nakikita ninyo yung nakadilaw dito guys, yung condonable penalty, ito po yung matatanggal sa inyo. If ever malaki na talaga yung penalty ninyo, so mawawala po yung penalty kung nakapagbayad kayo. So kung gusto niyo i-avail yung condonation program para mawala yung penalty ninyo, i-click nyo na lang po itong preferred term. So dito may dalawang option po kayo. So pwede nyong bayaran ng one-time payment or pwede rin installment. So nasa sa inyo yan kung kaya ninyo i-one-time payment, click nyo itong one-time payment. Pero pag gusto nyo medyo magaan, click nyo ang installment. By the way guys, kapag mababa lang, nasa 5,000 lang yung total amount na mababayaran ninyo, hindi po pwedeng gamitin ang installment. So, wala kayong ibang option kundi one-time payment lang. So, try muna natin tong one-time payment. So, dito guys, may nakalagay sa gilid na kapag na-approve na yung condonation ninyo, hindi na po pwedeng i-cancel yan. So, make sure naka-decide na kayo kung babayaran nyo ng buo or installment.
And make sure guys, mapa-installment man yan or one-time payment, dapat meron talaga kayong pambayad. Kasi kung may failure kayo sa pagbabayad guys, may hindi kayo nabayaran, hindi kayo tumupad sa napag-usapan, mababalik po yung penalty ninyo. So make sure meron kayong pangbayad, penalty man or one-time payment. May nakalagay din dito na kung hindi daw kayo nakapagbayad, i-deduct daw yun sa future benefits ninyo. At dito sa gilid guys, makikita nyo po yung loan amount, terms and days. By the way guys, one-time payment, 30 days lang talaga yung ibibigay nila. So, bali 1 month. Tapos makikita mo yung due date mo dito, tapos yung condonable penalty. So, kung malaki yung penalty ninyo, mas maganda kasi mawawala lahat iyon. So, bali ito yung computation kung one-time payment guys. So, ngayon, itry ko naman itong installment. So ayan guys, naka-installment na dito. So kung nakikita ninyo, may nakalagay dito sa baba na preferred down payment. At dito sa gilid yung preferred payment term. So unahin natin itong preferred down payment. So click natin itong please select. So dito pwede kayong pumili kung magkano yung down payment na gusto ninyo. So pwedeng 10% yung pinakamababa, tapos yung pinakamalaking down is 90%. So para sa mga nagtatanong kung pwede bang walang down payment, so ang sagot dyan is hindi. Kailangan talaga ninyong mag-down kahit at least 10% lang. So for example, meron kayong 10,000, so kailangan ninyong mag-down ng 1,000. So try natin itong 10%. At dito naman tayo sa pagpili ng preferred payment term. So click lang natin yan. So dito may tatlong option kayo. So pwede nyong bayaran ng 6 months, pwedeng 12 months, at ang pinakamatagal is 24 months. So nasa sa inyo na po yan, mas mataas yung months, mas mababa yung monthly due ninyo. Pero kung gusto ninyong mabayaran kaagad, pwede itong 6 months. Nasa sa inyo na po yan kung ano yung pipiliin ninyo. So try ko itong 12 months muna. So after nyo makapili ng preferred down payment at preferred monthly term, automatic na may makikita kayong ganito dito sa baba. So, consolidated loan down payment. So, nandito yung loan amount. Tapos, yung down payment pala guys, ang due date niya is 30 days lang. So, bali 1 month. Dapat nabayaran nyo na ang down payment. At baka magtaka kayo, yung condonable penalty dito is 28 lang. Instead na 200 plus yung kanina, 28 lang. Kasi sa down payment lang po ito. So bali may condonable penalty pa rin kayo sa down payment. At dito naman sa baba may makikita po kayong restructured loan installment. So nandito yung remaining loan amount. So nakaltasan na po ito nung down payment ninyo. So kung kanina yung total amount natin is 26,000 at nag-down tayo ng 10%, so yung remaining loan amount natin is 24,000 na lang. So yung monthly due natin is 2,122. So ito yung babayaran natin monthly within 12 months kasi 12 months yung pinili ko. So dito guys makikita nyo yung first monthly amortization, tapos first amortization due date, tapos yung last amortization due date. So dapat alam nyo talaga yung mga due date ninyo. So nasa sa inyo na po yun kung installment yung pagbabayad ninyo or one-time payment. Tapos kung installment naman, kayo nang bahala kung magkano yung gusto ninyong i-down, 10% ba or 20%. Tapos kayo na rin bahala kung ilang months ninyo gustong bayaran. So kung okay na kayo dyan, makikita nyo naman lahat yung computation, kung ilang months at kung magkano yung i-down ninyo. So kung agree kayo, pwede nyo nang i-click tong box katabi ng I agree to the Consul Loan Program Terms and Condition para ma-checkan. So nandito na po lahat yung terms and condition nila. So basahin nyo na lang po lahat yan. Nandyan na po yung coverage of the program, eligibility, consolidated loan amount, payment terms. So basta basahin nyo na lang po lahat yan. Scroll down ninyo. So marami pa yan dyan. So baka magtaka kayo guys kung saan yung continue nito or next. Hindi nyo po makikita yan. So kailangan ninyong bumalik dito sa taas. At i-click nyo itong confirm. Ito po, itong may box. Sa pinakataas po yan. At pagkatapos may makikita na kayong ganito. So may check na po ang I agree. Then i-click nyo na po ang proceed. So kung ganito po yung lumabas, i-log out nyo po yung account niyo. Pagkatapos login nyo ulit. Tapos ulitin nyo yung buong process. Hanggang sa makakita kayo ng ganito.
At pagkatapos mapupunta na kayo sa summary. So dito basahin nyo na lang po lahat yan kung magkano yung down, yung monthly due ninyo, tapos kung kailan yung due date ninyo. So screenshot nyo lahat yan para may copy kayo. So scroll down nyo, basahin nyo lahat at pagkatapos kung okay na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos may makikita kayong ganito na successfully submitted na daw yung konsolo ninyo. So take note guys, hindi na po pwedeng makancel yan, so dapat bayaran nyo na po. So nandito naman yung PRN niya, so ito yung gagamitin ninyo once magbabayad kayo. So screenshot nyo po ito para may copy kayo. Then nandito din po yung amount na pwede niyong bayaran. Kung installment or one-time payment, depende po yan. So sa akin, one-time payment na lang yung pinili ko kanina. May nakalagay din dito, payment should be made before November, ganyan. So tinakpan ko na lang. Then may nakalagay din dito, copy of notice of approval has been sent to your email address.